Magandang hapon po mga kapatid. Muli po ay nag-aanyaya po kami sa inyo na laging sumubaybay sa ating Grace Everyday, pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, nagpagpalain po tayo ng ating Panginoon sa inyong oras na ibinibigay sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Hiniling po namin na lagi mo kaming subaybayan, lagi mo kaming turuan ng iyong mga salita. At ang iyong Espiritu Santo ang magbigay sa amin ng pangunawa. Salamat po sa iyo. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pag-uusapan po ay patungkol sa Espiritu at ang kalikasan ng tao. Unahin po natin yung kalikasan ng tao. Alam naman po natin lahat na tayo pong lahat ay mahina. Tayo po ay hindi perpekto. Tama po ba yun? Tayo po ay madalas nagkakamali, nagkakasala. Dahil nga po ang kalikasan natin ay hindi po perpekto. Ganun pa man, may binibigay na advice. Magandang advice si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, sa iglesia ng Galacia, nung kapanahunan nila. At ganoon din naman sa kapanahunan natin ngayon, ito po yung ating pag-uusapan, magbibigay sa atin ito ng payo patungkol sa sinasabi ni Apostol Pablo bilang mga namumuhay sa ating kapanahunan. Sinabi nga po natin na tayo po ay lagi pong struggle, no? Yung sinasabing hindi natin maintindihan yung ating sarili sapagkat pagka ginusto po nating manalangin o magbasa ng Biblia ay iba po yung ating nararamdaman. Maaring pag gusto mong manalangin, inaantok ka. Tsaka kakatakihin ng pagkaantok. Pagka naman magbabasa ka ng Bible, sumasakit ang iyong mga mata. Pagka dadalo ka ng mga gawain ng Panginoon, marami kang naiisip na gawain na dapat hindi mo pa nagagawa. So, minsan ay naglalaban sa iyong kalooban. At ito po yung ating solusyon, no? Yung sinasabi ni Apostol Pablo. Basahin po natin sa 5:16 ng Galacia. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag niyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasan ng Espiritu. At ang mga ninanasan ng Espiritu ay laban sa pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi niyo magawa ang ibig niyong gawin. Ang kadalasan naman lahat po ay nakakaranas ng ganyan. Ito pong ating pag-aaral ng salita ng Diyos, 15 minutes lang po ang itatagal nito, araw-araw. Maring iba sa inyo ay iniisip na manonood siya sa hapon, pero dahil alam niyo naman, ang oras ng ating pagpapalabas ng salita ng Diyos o pagbibigay ng mensahe ng ating tinatawag na sa ating Facebook page, no, ay alas 3 po ng hapon. Tama po ba, Pastor? Alas 3? Alas 4. Yan po ang oras ng oras ng pahinga ng tao. Natutulog sapagkat mainit. Yan po. Kaya po mapapansin niyo po, sabi diyan, nagbibigay ng magandang payo si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, tulad sa atin. Kung tayo po ay dinadaig ng pita ng laman, sabi dito, ang Espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay at huwag niyong susundin ang pita ng laman. Alam niyo po mga kapatid, pag pita ng laman talaga, lahat po tayo ay nakakaranas niyan. Wala pong Kristiyanong hindi dumadaan sa pita ng laman, no? Yan po ay nagre-rebelde. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon at pinagkalooban ka ng Espiritu Santo, hinahatak ng laman
ang Espiritu para hindi niya magawa. Ganun pa man, ito po yung ating solusyon, yung Espiritu ng Diyos. Alam niyo po, malaking bagay po na meron tayong panlaban sa lampitan ng laman. Kasi kung wala po tayong panlaban dyan, magiging sunuran na lamang po tayo sa gagawin ng ating laman. At tayo nga po ay pinagkalooban ng Espiritu at binabanggit po dyan ni Pablo, binibigyan niya gawin ninyong patnubay. Pag meron kang patnubay, ito yung magiging basihan mo ng iyong mga gagawin. At ito, ang Espiritu ang magtuturo sa atin kung ano yung mga dapat gawin. Kung susundin po natin ang Espiritu Santo. At ang sabi pa po dyan, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasan ng Espiritu. At ang mga ninanasan ng Espiritu ay laban sa pita ng laman. So talagang yung sinasabi sa Romans ni Apostol Pablo din na gusto niyang gumawa ng mabuti, pero hindi niya magawa. Ganun din naman tayo. Minsan gusto natin na manalangin, magbasa ng Bible, pero dahil nga malakas yung pita ng laman sa atin, at masyado itong pinagbibigyan, yun po ang masama doon pag pinagbibigyan. Masyado nating binibaby itong pita ng laman. Hindi po tayo bibabyhin ang pita ng laman. Bakos ipapahamak po tayo niyan. Yung ating hilig. Minsan kasi mahirap nang baguhin pag nakasanayan na eh. Pag nasanay ka ng kumain ng kumain, matulog na matulog, minsan kapag yung oras na nang kailangan mong gawin, yung para sa Panginoon, dahil nasanay ka na ng ganitong oras, ikaw ay busy, ikaw ay natutulog, ikaw ay nagpapain, parang hirap gawin. Kapag nasanay ka na laging busy, yung tinatawag natin na busy sa bahay, okay lang po kung busy, huwag lang mo busy yan. O, kung busy po, talagang yan ang minsan kaagaw. Minsan, kailangan mong dumalo, kailangan mong gawin yung mga bagay na ikalalago mo, pero hindi mo magawa sapagkat hinahadlangan ito ng pita ng laman. Kaya nga po, kailangan maging malakas ang Espiritong nasa atin, ay pinagkaloob ng ating Panginoon. Magkalaban ang dalawang ito, kaya't hindi niyo magawa ang ibig niyong gawin. Yun naman po ang nagiging problema. Ang gusto ng laman ay laban sa gusto ng Espiritu. Ang gusto ng Espiritu, laban naman siya sa hilig ng gusto ng laman. So, dito na po tayo nagkakaroon ng paglalaban o struggle. Na-struggle po tayo. Hindi natin maintindihan yung ating sarili. Ano ba ang susundin natin? Yung bang pita ng laman? Kapag pita ng laman, sabi rito, ikaw ay nagkakasala. At maaari kang mabulid sa kasalanan. Pero kung sa pamamagitan ng Espiritu, ayan, ikaw daw ay ito ang sabi ko, pagka ginawa mong patnubay ang Espiritu at sinunod mo ang Espiritu ng Diyos, ginawa mo siya patnubay. Kung kayo pinapatnubay ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ayan. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng i-condemn ng law. Kasi lumalakad ka o isinasapamuhay mo yung buhay spiritual. Kasi minsan condemn po tayo. Dahil nga po, nabubuhay tayo sa hilig ng laman. Ito rin sa verse 19 po, sinasabi sa Galatians. Ito ay kitang-kita, obvious sa isang tao kapag siya ay namumuhay sa pita ng laman. Hindi raw ito makakaila, hindi niya pwedeng itago. Kasi ang tao, dalawa lang naman, di ba? Mananampalataya at di mananampalataya. Kapag di mananampalataya, ibig sabihin, hindi mabubuhay sa Espiritu. Mabubuhay siya sa lapitan ng hilig ng laman. Kung ano yung gusto ng laman, yun lang ang susundin niya. Wala naman siyang Espiritu. Kaya sabi diyan, hindi makakaila ang gawa ng laman. Pangangalo niya, karimari-mari mapamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugo, kasakiman, pagkakabahabagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, at walang taros na pagsasaya. At iba pang tulad dito,
Binabalaan ko kayo tulad ng una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Kapag tayo ay nabubuhay sa pita ng laman o sa hilig ng laman, hindi raw ito tatanggapin sa kaharian ng langit at hindi tayo maaaring kalugdan. Hindi natin mapiplis ang Panginoon. Sa Romans po sinasabi na ang namumuhay sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sinasabi sa Romans. Sa chapter 8 ng Romans po, yung kapag ikaw ay lumakad sa Espiritu, sabi hindi ka na hahatulan. There is no condemnation, sabi doon. Kung ikaw ay nakipag-isa at lumakad ka sa ginawa mong patnubay ang Espiritu ng Diyos, sabi doon hindi ka nahatulang maparusahan. Pero kung ikaw ay namumuhay sa pita ng laman, mahihirapan kang lumakad sa kalooban ng Diyos at hindi mo maaaring i-please si Lord, sabi doon sa Romans. Kaya po sinasabi sa verse 19, hindi maitatago. Kapag ang tao namumuhay sa pita ng laman, kitang-kita. Pero dito po tayo magtatapos sa verse 22. Sabi dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kapag ginawa natin patnubay ang Espiritu ng Diyos. Bagamat tayo nasa ating katawan, gawin natin patnubay ang Espiritu, paghariin natin ang Espiritu sa ating buhay, ito ang mangyayari. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang likas na pagkatao kasama ng masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitim. Yung sinabi doon, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ngayon, nasa iyo ang pagpili. Dahil kasi may free will ka pa rin, kahit tayo po may free will pa rin, kahit po tayo ay Kristiyano na. Ito po ay buhay na buhay pa rin sa atin. Hindi naman po nawawala ito. Kumbaga, mamili ka. Gagawin yung patnubay ang Espiritu o mamumuhay ka sa pita ng laman. Kapag ikaw ay namuhay sa pita ng laman, sabi, hindi ka maaaring kalugdan ng Diyos. Sabi dito, ay hindi maaari magmana. At may hatol, sabi dito. Sabi, kung ikaw ay namumuhay sa Espiritu, walang utos laban dito, sabi nung Galatians. At kapag ikaw ay namumuhay sa Espiritu, wala ka na sa ilalim ng kautusan. At kapag ikaw ay lumalakad sa Espiritu at ginagawa mo itong patnubay, ginagawa mo yung pinaghahari mo, sabi doon, ikaw ay nalulugod sa iyo ang Panginoon, nalulugod sa atin. Alam niyo po, lahat po tayo ay wala pong Superman dito. Lahat po tayo ay nakakaranas ng hilig ng laman. Yan po ay umaatake maya. Araw-araw po umaatake ang pita ng laman. Kaya nga po sinasabi ni Apostol Pablo, gawin yung patnubay ang Espiritu. Kaya nga ulitin ko po, mahirap pong baguhin yung mga nakasanayan na. Pero sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Espiritong ibinigay sa atin at lalakad tayo sa espiritual at susundin natin yung mamumuhay po tayong naayon sa Panginoon. Sabi po dito, walang utos laban dito. Ang Diyos ay hindi ka maaaring i-condemn sapagkat ikaw ay namumuhay sa Espiritu at ginagawa mong patnubay ang Espiritu. Dapat po mga kapatid kaya nga po mga kapatid maging paalala rin po sa atin na tayo po naman ay nagpapaalalahanan. Lahat po tayo, sa tulad po ng sinasabi ko pa ulit-ulit, lahat po tayo ay hindi po, wala po ritong malalakas na katulad ni Superman na hindi nakakaranas ng temptasyon. Lahat po tayo ay inaatake ng kaaway. At nandiyan po yung pita ng laman, kaya nga po kailangan yan daw po yung kailangang mamatay. Yan po yung kasama ng ipinako sa krus ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi sa Romans,
dapat mamatay na kayong kasama doon sa krus. Yung ating pita ng laman dapat kasama na yan doon sa ipinako sa krus ng ating Panginoon. At kung tayo mabubuhay, mamakita sa atin yung panibagong buhay na ayon sa Espiritu na siyang kinalulugod ng Panginoon. Yun lamang po mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa araw-araw. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe sa amin. Patuloy po, Panginoon, na pagpalain niyo po ang bawat isa. Lagi po, Panginoon, bigyan namin ng pansin ang iyong mga salita na siyang makatutulong sa amin upang kami ay magpatuloy sa paglakad namin bilang mga mananampalataya at mabuhay na nakalulugod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus.